Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh and good day everyone. Magandang araw po sa ating lahat. So, I am Hisham Bangon and ito po ang aking video report presentation na patungkol sa post-agrarian reform. So, malalaman natin dito kung ano ba talaga yung sinasabing post-agrarian reform 1986. So, post-agrarian reform 1986. So, after Marcos was overthrown in 1986, the new 1987 Constitution under President Corazon Aquino made agrarian reform a center place of her administration. So, ang ibig sabihin nito is matapos tumapatalsik si Ferdinand Marcos noong 1986, nagsimula ang bagong yugto ng pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Corazon Aquino. So, sa bagong 1987 Constitution, ginawa ng sentro ang kanyang administrasyon na ang reformang agaryo. Ibig sabihin, binigyan pansin ni Aquino ang pamamahagi ng lupa sa mga magsasaka para matugunan ang matagal ng problema ng kawalan ng sariling lupain ng karamihan sa kanila. Sa madaling salita, dito nagsimula ang mas seryosong hakbang ng gobyerno para maging patas ang pagmamay-ari ng lupa. So, Aquino's Agrarian Reform Initiatives 1987-1988. In 1988, Aquino issued Proclamation 131 and Executive Order 229, which laid the foundation for her administration agrarian reform program. So ang minimin naman dito orang ibig sabihin nito ay noong 1987 daw. So noong 1987 daw is naglabas si Pangulong Corazon Aquino ng dalawang mahalagang kautusan, which is the Proclamation 131 at Executive Order 229. Ito ang naging silbing pundasyon o simula ng kanyang programa sa reformang agraryo. Ang layunin nito or ang purpose nito or kung bakit ito ginawa ay para bigyan ng pagkakataon ng mga magsasaka na magkaroon ng sariling lupa at mabawasan ng problema kung saan iilan lang ang may hawak ng malalawak na lupain. Sa madaling salita, ang gusto ni Pangulong Aquino ay ang gusto ni Pangulong Corazon Aquino ay magkaroon na mas patas na pamamahagi o pamimigay ng lupa para sa Pilipinong magsasaka. So, Aquino's Agrarian Reform Initiatives 1987-1988. So, the following year is Republic Act 6657, also known as the Comprehensive Agrarian Reform Program or CARL, was passed by Congress. This law created the Comprehensive Agrarian Reform Program CARP, one of the most ambitious land reform efforts in the Philippines history. Pagkatapos daw noong 1987, nung sumunod na taon, ipinasa ang Kongreso ang Republic Act 6657 or mas kilala itong bilang Comprehensive Agrarian Reform Law o CARL. Sa ilalim ng batas na ito, nabuo ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. O itinuturing ito bilang isa sa mga pinakaambisyoso at pinakamalaking hakbang sa kasaysayan ng Pilipinas pagdating sa reforma sa lupa, na ang layunin o ang purpose nito is para masakop hindi lang ang mga lupain sakahan kundi pati iba't ibang uri ng lupa para mas maraming magsasaka ang makinabang dito. So, goals of CARP. Its main objective was to redistribute agricultural lands from large landowner to tenant farmer. Landowners were allowed to retain only up to 5 hectares of land for themselves, while their children could keep up to 3 hectares each under certain condition. CARP also included a provision for cooperate landowner. Instead of physically redistributing land, they could after they farm worker shares of stock in the company called the Stock Distribution Option or SDO. So ang pangunahing layunin ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program ay ipamahagi o ipamigay ang
malalawak na lupain sa malalaking may-ari patungo sa mga magsasakang walang sariling lupa. So yun nga. So ang layunin ang unang layunin daw ng CRP is ipamigay yung mga lupa ay ipamahagi yung lupa sa mga kababayan nating mga magsasaka upang magkaroon sila ng sarili nilang lupa at para yun yung maging way or yun yung maging daan para umasenso sa buhay o para umahon sila sa kahirapan. So pinayagan daw yung mga may-ari ng lupa na magtira na hanggang 5 hektarya para sa kanilang sarili at 3 hectares naman para sa kanilang mga anak. So kasama rin dito ang tinatawag na Stock Distribution Option o SDO. Ibig sabihin, kung corporate landowner ang may-ari, hindi nila kailangan ipamahagi o hindi nila kailangan ibigay ang lupa mismo. Sa halip, or instead is maaaring bigyan nila ang mga manggagawang bukid ng shares o bahagi ng kumpanya. So, sa kabuuan, ang CRP ay sinubukan talagang gumawa ng paraan para mas maraming magsasaka ang makinabang sa lupa na matagal na nilang sinasaka. So, continuation under President Fidel V. Ramos 1990. Despite its flaw, CRP was carried over to the Ramos administration. Ramos made agrarian reform one of his priorities, improving implementation mechanism and increasing land distribution by 1996. So approximately 58.25% of the target agricultural land had been distributed to beneficiaries in 1988. Congress passed Public Act 8532, which extended CAR for another 10 years and infused it with additional funding to cover lands not yet distributes. So pagdating naman sa pamumuno ni Pangulong Fidel V. Ramos, ipinagpatuloy niya ang Comprehensive Agrarian Reform Program o CRP kahit may mga naging problema ito. Isa ito sa kanyang mga priority kaya pinabuti niya ang paraan ng pagpapatupad at mas pinalawak ang pamamahagi ng lupa. At noong 1996, halos 58.25% ng target agricultural land ang naipamahagi na sa mga benepisyaryo. At noong 1988 naman, ipinasa ang Kongreso ang Republic Act 8532 na nagpalawig pa ng CARP ay karagdagang 10 taon at nagdagdag ng pondo para matustusan ang mga lupa ng mga lupang hindi pa naipamimigay. Sa madaling salita, sa panahon ni Ramos, mas pinatatag at pinalawak ang implementasyon ng reforma sa lupa. So yun nga po, base sa definition or base sa pagkaka-explain ko is mas pinalawig or mas pinatatag pa ni Fidel V. Ramos ang CARP, Comprehensive Agrarian Reform Program. Kumbaga mas pinatatag or mas pinalawak niya pa ito para mas marami pang mga kababayan nating mga magsasaka ang makinabang sa programang ito at para matulungan nito sila na gumanda ang kanilang buhay o para gumanda ang kanilang pamumuhay. So, yun lang po at sana po ay na-explain ko po ng maayos.